Pinapurihan ng ilang bansa ang patuloy na hakbang ng Pilipinas sa pagprotekta ng mga karapatang pantao at sa pagsunod sa International Human Rights Guidelines. Kabilang na riyan ay ang pagbibigay ng kompensasyon ng Administrasyong Aquino sa mga pamilya ng mga biktima ng pang-aabuso noong martial law. Si Ara Perez sa detalye. Walang makaaalpas sa mandato ng batas. Ito ang pinatunayan ng Commission on Human Rights sa ginanap na Dealing with the Past Regional Workshop sa The Peninsula, Manila na dinaluhan ng mga kinatawan ng mga bansang South Africa, Greece, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh at Nepal. Ayon kay Human Rights Chair Loretta Rosales, malaking tulong ang international community sa pagtugon sa sari-saring tortures at extrajudicial killings sa bansa. Tuluyan ng makamit ang kalayaan at hustisya. We believe that we can't do it alone. International solidarity is always there, and international solidarity will broaden the voice of freedom, the voice of justice. Pinuri naman ni Swiss Ambassador Ivo Siber ang pagiging aktibo ng Pilipinas sa kampanya laban sa kabalintunaan ng human rights at sa pagsunod nito sa International Human Rights Guidelines. Philippines has been very active in the UN Human Rights Commission. I think the most recent universal periodic review that was undertaken a bit over a year and a half ago has shown the progress that the Philippines is achieving in complying with international human rights conventions. I think this process is encouraging. Samantala, masayang ibinalita ni Commissioner Rosales na maipamamahagi na sa mga biktima ng human rights violation ang $200 million o 10 billion pesos mula sa Swiss accounts ng mga Marcos. Victims of human rights violations must be compensated from $200 million taken from the Swiss accounts of Marcos that were transferred from the Swiss accounts to the Philippine coffers through the PNB. Remember the PNB escrow. So that was realized through an agreement between the Philippine government and the Swiss government. Sa bisa ng Republic Act 10368 na ipinatupad ng Administrasyong Aquino, mabibigyan na ng karampatang danyos ang mga biktima ng enforced disappearance, summary execution, illegal detention at iba pang torture victims noong panahon ng martial law. Inaasahang sa unang bahagi ng taong ito ay magtatalaga na ng Claims Board ang Pangulo na siyang mamumuno sa documentation ng mga lehitimong biktima ng pang-aabuso ng panahong martial law. Nanindigan si Rosales na katuwang sila ng pamahalaan sa laban tungo sa kapayapaan, hustisya at pag-unlad nang di ginagamitan ng dahas. As the Chair of the Commission on Human Rights, we are one in accord with the national effort to try to draw all the rebel elements to come to the peace negotiations, because that to me is the only way to bring about a solution of peace, justice and development for our people. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.